Magandang araw mga kaibigan, welcome back to the channel, and for today's video, mag-unboxing po tayo kasi meron pong package na ipinadala sa akin ang Novsite. Yung laman po nito, according dun sa email, ay 2 inches pad light na for motorcycles. So I would assume na kamukha ito nung Cyber One na ikinabit ko sa aking Nissan Navara. Kung di nyo pa po napapanood yung unboxing, yung installation and review nung Cyber One para dito sa aking Navara, ilalagay ko po yung link sa description box. Ganun din, maglalagay po ako ng promo code para just in case na interested kayo ay makakakuha po kayo ng 20% discount. So, dito naman po sa pinadala nila sa atin, maglalagay din po ako ng promo code dito sa video. Ganun din dun sa description box. Para just in case na magustuhan nyo rin po to, ay makakakuha rin po kayo ng discount. So tara, buksan natin. Katulad ng ine-expect ko, Cyber One series din siya. Kaya lang ito, yung 2 inches off-road pad para sa mga motorcycles. Yung design ng kanyang box, very similar dun sa Cyber One na kinabit ko sa aking Navara. Andito yung kanyang Cyber One, 2 inches off-road pad, high power, color temperature change, unique design. Dito sa kabilang side ng box, nandito yung kanyang dimensions. Dito, Novsite lang. Dito naman, 3 light modes. So, meron siyang white, yellow, at saka combination, white and yellow. Sa likod naman, walang masyadong information except dun sa manufacturer. As always, pagka Novsite na Cyber One series, premium yung kanyang packaging. Buksan na natin. Meron tayo ditong manual. May diagram kung paano siya i-install. Ito bracket para doon sa ating auxiliary light. So, dalawang brackets ang available niya. Meron siya rito na clamp type. Pwedeng ilagay ito sa mga crash guard or sa handlebar. Tapos, yung ganitong klase, ito yung pangkaraniwan na ginagamit natin. Complete na rin siya sa kanyang hardware, yung mga bolt, nuts, pati yung kanyang Allen wrench, meron na rin kasama. Meron din siyang provided na cable ties. So, meron na rin siyang box. Meron din siyang switch. So, ito kasamaan pa rin to ng extension sa kanyang mga wires. And finally, ito na yung kanyang ilaw. So, yan yung kanyang construction. Solid. Maganda yung pagkaka-construct sa kanya. Yung materials niya mukhang alloy. Yung lens, definitely glass at malaki siya. Aggressive at tama yung sinabi sa box. Unique din ang kanyang design. Kahit itong mga wires niya, hindi siya yung mukhang mumurahin. Kumbaga quality talaga siya. So para sa mga specs, actually, walang masyadong naka-indicate or naka-print dito sa box. Dito naman sa kanyang manual, nakasulat lang dito, 10 to 30 volts DC. Tapos ito yung kanyang beam pattern, 5,700K sa white high beam light. So ang white pala, yun ang kanyang high beam. Tapos 3,000K yellow low beam. Tapos meron nitong 4,000K na white high beam and yellow light beam. Tapos again, ito yung kanyang instruction manual. So parang diagram niya kung paano natin siya i-install. Alam niyo naman na nagkabit ako ng TDD at saka nung DRX sa aking Easy Ride 150p. So ganito lang muna ang gagawin ko para magkaroon lang tayo ng comparison. Mamaya pagka madilim na,
o-open ko yung TDD and then yung DRX at saka itong knob sight. Check lang natin kung sino ba yung mas maganda yung bato, sino ba yung mas clearer ang ilaw, at kung sino yung mas maganda ang kanyang clearance para doon sa high and low. Ang problema kasi doon sa TDD at saka doon sa aking DRX, pag nag-high beam ka, sobrang taas. Pag nag-low beam ka naman, sobrang baba. So, ang hirap i-align nung kanyang mga ilaw. Ang laki ng difference sa high beam at sa kanyang low beam. So, sana ito hindi ganun kalaki yung kanyang difference para at least madali natin siyang mai-adjust. Check ko kung sino yung mas maganda. Probably, kahit bagong lagay pa lang nung aking TDD at saka nung aking DRX, definitely kung mag-exceed sa performance itong knob sight, ay for sure lang, ipapalit ko ito dun sa aking Easy Ride 150p. So, testing naman tayo. Bago tayo mag-testing, pakita ko lang sa inyo yung temporary setup na ginawa ko para sa ating knob sight. Ganun din, pakita ko lang sa inyo uli itong aking auxiliary lights na kinabit dito sa aking motorsiklo. So, nung nakaraang video, pinakita ko sa inyo yung kung paano ko ikinabit at ginawa ng wiring yung mga auxiliary lights na yan. Actually, ilang weeks nang nakakabit sa aking motorsiklo yung mga auxiliary lights na yan bago pa nag-email sa akin si Knobsight. Bago niya pinadala itong kanyang product for review. Take natin yung opportunity na to para ma-review natin siyang maigi. Gawa natin siya ng comparison dito sa ating TDD na nandito sa ibabaw at yung DRX na nandyan sa ilalim. So kung mapapansin nyo, nilagay ko lang muna siya sa table, nilagyan ko ng rod, tapos yung height niyan halos level ng aking setup dito sa aking auxiliary lights. Sinukat ko rin from dito sa kabilang mga ilaw hanggang dito sa kabila, nasa 2 feet yan. So ang ginawa ko dito sa setup natin, sumukat din ako ng 2 feet. So dito hanggang dun sa kabila 2 feet yan. Para mamaya pag nagko-compare na tayo, at least meron tayong comparison dahil pareha sila ng setting or placement. So ngayon, pakita ko naman sa inyo kung paano ba ina-assemble itong knob sight na ito. Para sa power supply, gagamitin ko lang uli itong aking 12 volts charger. Ito ngayon yung lalabas na kanyang negative terminal at ito naman, yan yung positive terminal doon sa battery. So ngayon, andito yung ating box controller. May mga wires yan dito. So meron tayo ritong black wire na siyang ikakabit natin sa negative terminal ng battery. And then ito namang red wire ay para sa positive terminal ng battery. And then itong yellow naman niya, kinakabit naman to sa accessories wire. Tapos ang kagandahan din nito, meron na siyang kasamang safety fuse. So andito naman yung kanyang switch controller. So sa kabilang dulo niya, meron siyang terminal dyan. At yan ay kinakabit naman dito sa box controller. Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman yan magkakapalit. Dahil meron mga number of pins yan eh. Katulad netong sa switch controller, 5 yung pin niya. So dito lang siya papasok dahil ito lang din yung merong 5 pins. So pareha silang may arrow, pagtutugmain lang natin. Tapos, lagyan na natin ng kanyang nut. Higpitan din natin para sure tayo na waterproof siya. Hindi papasukin ng tubig. So, okay na tayo dito. Ngayon, itong kabilang side naman niya na may mga terminals din, yan naman yung kakabit dun sa dulong wire nung bawat ilaw natin. Ito naman, parehas na 3 wires. So, kahit magkapalit yan, walang problema. May mga arrow rin yan. Pagtugmain nyo lang. Tapos, sikpitan nyo rin yung kanyang nut. Doon naman tayo sa kabilang ilaw. Ito namang yellow wire para dun sa ACC. Isasabay ko na lang siya dito sa positive.
pwede na tayong mag-testing. So testing naman tayo ngayon at umupo ako dito sa aking motorsiklo. Ganun din yung camera, nilagay ko sa eye level para at least ito yung aking point of view pag ako'y nag-drive. Tignan muna natin yung aking DRX. Open ko siya sa low beam. Okay din naman yung kanyang low beam, hindi lang ganun kalakas. And then high beam. So sa high beam, medyo mataas yung kanyang high beam. Ganun din, malakas naman siya. Okay, so patayin ko na. And then test naman natin yung TDD. So mag-start muna ako sa low beam. Yan. Kung mapapansin nyo, yung low beam ng TDD, di hamak na mas malapad, mas malakas, at mas malayo yung kanyang buga. Ngayon, patayin ko na yan. Tapos, ito naman yung kanyang high beam. Yun. Kung napansin nyo, mas malapad ang buga ng TDD. Sa layo, parehas lang sila. I-set up ko naman yung para dito sa ating knob sight. Tapos, testing din tayo. Ito na yung setup na pinakita ko sa inyo kanina. Tapos pinwesto ko siya kung paano nakaharap yung motor ko kanina nung nag-testing ako ng ilaw. Pagbuhay naman dito, itong kanyang controller or yung switch controller niya, meron diyang W para sa high beam na puti, Y para sa low beam na yellow or amber, at saka ito yung kanyang flashing mode. So kanina tinesting ko to, meron siyang 5 types of flashing mode. Pakita ko lang muna sa inyo kung ano ang itsura ng kanyang mga ilaw. So pindutin ko muna yung W or yung white na high beam. Okay, so dito sa ating switch controller may ilaw din siya. Tapos check natin yung kanyang mga ilaw. So ayan yun. Okay, ngayon naman patayin ko. So pagpapatayin, pindutin lang natin. Tapos yung Y naman para sa kanyang low beam or yung yellow at saka amber na color. May ilaw din. Tapos ganito naman yung pagka yellow niya or amber. Okay. Ngayon naman, pagpapatayin natin, pindutin lang din natin yan. Para doon naman sa flashing mode niya, so pindutin lang din natin to. So yan yung kanyang flashing mode number 1. So ganyan ang pag-flash niya. Okay. Pag pinindot natin, enter siya sa flashing mode number 2. So mas bumili siya. Isang pindot pa, flashing mode number 3. And then pindutin ko ulit para sa flashing mode number 4. And then number 5. Okay, so pag pinindot natin ulit, babalik lang siya sa flashing mode number 1. So yan yung kanina. Okay, so pag papatayin natin, pindutin lang din uli natin ng long press. Ayun. Ngayon, yung flashing mode, pwedeng instead of yellow, pwedeng white yung flashing mode. So ang gagawin natin, pindutin nyo lang yung button na white. Yan. Tapos pindutin nyo rin dito sa kanyang flashing switch. So yan. Nagpa-flashing mode naman yung high beam or yung white na ilaw niya. So ganun din. Pag pinindot muli, enter siya ng flashing mode number 2, number 3, number 4, number 5, and then pag pinindot muli, babalik lang siya sa flashing mode number 1. Tapos pag gusto mong patayin, long press din uli. Okay. Pero actually pwede rin yung white and yellow combined. So pakita ko rin sa inyo, pindutin mo lang yung white na button and then yung yellow na button. So dalawang kulay lalabas sa ating LED. Yun. So combine dyan, white and yellow. Pero yung combination na yan, pwede nating i-flashing mode din yan. So pipindutin lang uli natin itong button nya para sa flashing mode. Okay, so yan yung flashing mode number 1 uli tayo. So again, pindutin uli flashing mode 2, 3, 4,
5. Tapos kung pipindutin nyo ulit, babalik lang siya sa flashing mode number 1. Okay, pagpapatayin, long press, itututok uli yung camera dito sa pwesto na to. Simulan ko muna doon sa kanyang low beam, which is yung yellow or yung amber. Mas maliwanag ito sa DRX, ganun din doon sa ating TDD. Sa lawak niya, mas malawak ito sa TDD. At sa kulay, same lang din naman sila. Pero mas mahaba yung naabot nitong knob sight. Okay, so patayin ko na to. And then, yun ating namang high beam. Yan, so dito tayo nagkaroon ng pinakamalaking difference. Bakit? Palapad yung ilaw ng ating knob sight. At kung papansinin nyo yung itaas na ilaw natin, katulad ng mga N60, N11, kitang kita mo yung kanyang cut off. So itong ilaw na to, basta i-adjust nyo ng tama, hindi ito makakasilaw. At saka pansinin nyo yung problema ko dun sa TDD at saka sa DRX na malayo yung kanyang low beam at saka sa kanyang high beam, kaya hirap na hirap akong i-adjust. Dito bubuhayin ko rin yung yellow. Yan, so yan yung function niya. Pwede mong pagsabayin yung white and yellow. Pansinin nyo, yung dilaw at saka yung puti walang gap. Pero doon sa TDD at lalong-lalo na sa DRX, magkahiwala yan. Kahit ibaba mo ng gusto yung yellow light or yung low beam, nakaangat pa rin yung kanyang high beam. So dito, madali tayo makapag-adjust. So pag binaba mo yung yellow color or yung low beam, sure na bababa rin yung iyong high beam. Try naman natin yung kanyang flashing mode. So patayin ko muna to, and then pipindutin ko yung kanyang button para sa flashing mode. So ayan yung flashing mode 1. Ayan ang kanyang default, yung yellow color. Okay, so flashing mode 2. Yan, 3. Okay, so may mga pattern siya. 4. And then yung kanyang 5th. Okay, so pag pipindutin nyo ulit, babalik lang siya sa first flashing mode. Yan. Okay, so patayin ko na muna to, long press lang. So kung gusto ko namang white yung magpa-flashing mode, pindutin ko lang uli yung white na button, and then pindutin ko uli yung nasa ilalim, yung flashing niya. So yan naman na nagpa-flashing. So yan yung 1, ito naman yung 2, yan, then 3, yung 4th, and then yung 5th. Again, so kung ulitin mo, babalik lang uli siya dun sa first mode. Yan, okay, so patayin ko na uli. Ngayon, kung gusto mo naman yung dalawang kulay, white and yellow, pindutin mo lang din yung white and yellow. Siya nga pala, yan, magagamit nyo rin yan kung gusto nyong gamitin yung ganyang function na hindi siya nagpa-flashing pero sabay silang umiilaw. Pero pwede rin niyang mag-flashing mode. So pindutin ko lang yung flashing mode na button. Yan. So yan yung 1, tapos yung 2, yung 3, 4, and then yung 5. Tapos pag pinindot nyo ulit, babalik lang ulit siya sa first mode. Okay, so pagpapatayin, long press lang uli. Alam ko naman po na ipinagbabawal sa atin ngayon yung gantong klaseng mga auxiliary light, yung may mga blinker at saka flashing functions. Pero still, nag-decide po ako na ikabit ito dito sa aking motorsiklo, for the reason na mas superior po talaga yung mga ilaw ng knob sight compared dito sa existing setup ko. So sa susunod na video ko po, papakita ko naman sa inyo kung paano ko ito i-install. Ganun din kung paano ko gagawa ng paraan itong ating switch controller. So next video, papakita ko po sa inyo kung paano ko tatakban yung switch dito sa kanyang flashing mode. Nang sa ganon, yun na lang high beam at low beam ang magiging function ng ating knob sight. So kung nagustuhan nyo rin po itong ating knob sight na Cyber 1 2 inches off-road pad for motorcycles, ay ilalagay ko po sa description box yung kanyang link as well as yung kanyang promo code
para kung talagang mag-decide kayo na bumili, ay makakuha naman po kayo ng 20% discount. So sana po nagustuhan niyo yung video natin ngayon. And please like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-a-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless.